gulo. Sino pang gusto ng gulo? Mag-ingay mga kapuso. Grabe, no? Para tayo nanonood ng pelikula. Nasa gilid ako, pero napapekted akong gano'n sa mga eksena. Ang galing, guys. Mga kapuso, palakpakan naman po natin. Ang mga batang Riles, aabangan natin ngayon unang pasabog ng GMA ngayong 2025. Excited na ba kayo mga kapuso? Magandang hapon ulit mga kapuso. Ako po si Amazing Betang Sumaya at ako mga kasama niyo po ngayong hapon dahil paparating na ang barkadaang handa ng makipagbarkadagulan gabi-gabi sa GMA Prime ng mga batang Riles at ating pong napakinggan po kanina sa kauna-unahang pagkakataon ng official soundtrack po ng mga batang Riles titled Batang Riles, composed by Rina Mercado, performed by hero and Gen Z pop star Zephanie na gaganap din bilang mutya. Palakpakan po natin mga kapuso. At syempre kinakamusta rin po natin ang mga kapuso natin nanonood online. Sana po nasa mabuti rin kalagayan ngayon. At syempre, naku, bago po natin tawagin muli ang cast, ay nais muna namin pasalamatan ang lahat ng mananakay mula sa entertainment press. Palakpakan po natin ang ating mga vloggers, content creators, maraming salamat po. GMA internal teams, ang mga fans ngayong hapon nasa na. Parang mahina, nakain na ba kayo? Gusto niyo ba ng gulo? Yes! Parang tayo mga kapuso. Ayan. At sa lahat po ng artist managers, magandang hapon po sa inyong lahat na makikilakbay sa amin ngayong hapon. At syempre po mga kapuso, natin kalimutan gamitin sa ating mga social media posts at ating official hashtags. Hashtag mga batang Riles and hashtag mga batang Riles media launch. Ayan. Okay pa po ba kayo mga kapuso? Dapat taga pinagandaan ko po ito, taga nga kasuot ko po ito, taga kulay kalawang ko talaga ha. Dapat na-appreciate nyo ba? Salamat po sa dalawa po naka-appreciate po. O taga kalawang ko lang dating natin. At syempre, para samahan tayo muli, aming ipinakikilala ang dekalibreng mga aktor na magbibigay buhay sa pinakabagong serye na arangkada sa prime time. Handa na ba kayo mga kapuso? Parang mahina, handa na ba kayo? Okay mga kapuso, pinakikilala po Mr. Ronnie Ricketts as Bayani. Paul. Change outfit pa niya. Jay Manalo as Rendon. Jerry Raval as Argus. Desiree Del Valle as Scarlett. Kasama rin sina Zephanie as Mutia. Faye Lorenzo as Georgina. Krisha Biahe as Missy. Jomer Yee as Lala. Spencer Serafica as Lulu. Sa pamamuna nila Antonio Vincent as Dagul. Rahil Biria as Sig. Bruce Roland as Matos. Tokay De Santos at Kulot. Miguel Dan Felix as Pwede ba mas malas yung palakpagan natin dyan mga puso? Yan ang kasamang hiyawan. Ayan mga kapuso, namin ngayong hapon ay kasama din po sa unang pasabog ng Dave Bornea, Miki Tolentino, Leandro Baldemore, Ines Veneracion, Janine Desiderio, Chucky Dreyfus, Chris Villanueva, Mistina Paner, Boji Pascua, Lara Morena, Ian Ignacio, Mix Villanis, Caitlin Steele. Ayan. Mga kapuso, palakpakan po natin ulit ang powerful cast. Grabe na mga batang Riles. At syempre, bigyan po natin ang pagkakataon ngayon ng ating mga cast para sa group photo op. Ayan, sa mga gusto pong kumapa ng pictures, maaari nyo na pong gawin ngayon. 1, 2, 3. Maraming salamat po. Hindi po, joke lang po. Compress lang po tayo. Compress. Compress po. Okay. Eyes here po sa middle. 1, 2. Isa dito sa talagang kinakabalan po natin. Ang katahimikan po ng mga Riles.
Pwede pong makipag-gusto po mga kikinig. Kaya maraming salamat po sa ating mga cast ng mga batang bigas. Please take your seats po. Yan muna. Hello, Miguel. Hello, Ate Rose. Good afternoon. Good afternoon. Congratulations. Ayan. Well, una-una, lagi kang nalilinya in a way sa mga action series, no? So, sa tingin mo, ano ang difference dito sa mga una mo na nagawa? Ito talaga yung hardcore action talaga, Ate Rose. Kasi dati, kunyari, Voltes time, mas marami action pa yung robot kaysa sa amin eh. Pero ito yung hardcore action na every taping day, hindi pwedeng walang action, hindi pwedeng walang stunts. So, pahirapan talaga. Physically tiring yung bawat araw po namin. And yun yung nagpapa-excite sa amin, sa aming mga batang nila, sa lahat ng cast. Kasi meron kang nilo-look forward every taping day na ano kayang stunts ang gagawin namin ngayon. Katulad kagabi, galing po aming taping, meron kaming stunt na tatalon sa tren. So, ang daming pwedeng mangyari sa set, kaya syempre ingat pa rin. So, yun, bukod sa heavy action to, heavy drama rin po to, kaya siya nagiging action kasi yung mga lalaki, lagi nagre-resort sa physical, di ba, pag overwhelming emotion. So, hardcore action, pinaka-hardcore sa lahat so far. Okay. Balik primetime series ka. Bigyan natin sa tingin mo ang sikreto mo na yung patuloy na magtitiwala sa ng network to lead a primetime. Mahirap po sagutin yan pero siguro nakikita po nila yung drive ko, nakikita nila yung passion ko sa bawat ginagawa ko po. Actually, wala naman po walang issue sa akin kung kahit saan po ako nilagay kasi ibibigay ko yung 101% ko. So, feeling ko po nakikita po nila kung gaano kadesidido sa bawat characters and bawat shows na ibibigay po nila sa akin. And hindi ko naman din po sila bibiguin. Kapag binigyan po nila ako ng ganito kalaking responsibility, I'll make sure na I'll deliver. So, ibang Miguel to no? Dito medyo maduhin ka, parang gano'n. Ano to? Simula naman ito ng pag-ibang kinahigit Miguel. Fairness bagay sa kanya. Siguro, iba talaga po yung character sa totoong buhay. Siguro mas daring, mas mature, mas aggressive. Mas may initiative. Goodbye lang. Yeah, may mga love teams naman din po. Hindi naman love team, pero may mga love interest na papasok dito sa show namin. So, marami po mga pwede naman. Okay, last na. Kasi syempre hindi ko naman, I don't know if you're aware, if you're familiar with mga batang Miller. So, anong in-offer ko sa'yo? Nag-research ka muna ba? Inalam mo muna ba? Ano ba talaga sila? Tama ba ang mga pinaglalaban ng mga batang Miller? Ano po to? Nire-refer niyo po ba yung movie dati o hindi naman? Mga batang Riles in general. Yun po, di ba? So, actually, sa set po namin, doon talaga kami sa Tondo nag-taping. And yung pinaportray namin character is nararanasan ng mga totoong tao sa totoong buhay. So, every time na may bakante sa set, alam niyo yung konting chit-chat with them, and mararamdaman mo yung mga problemang pinagdadaanan nila at hindi po ito nalalayo sa mga pinagdadaanan ng bawat characters namin. And nakakwentuhan ko si Sir J. Manalo dahil sinasabi niya po sa akin na siya ang tunay na batang Riles. Diba, Sir J? Nilalaro daw sila sa pagod. So, talagang true, parang totoong buhay po ito papanoorin nyo yung mga pinagdadaanan ng mga taong pinagdadamutan ng karapatan sa buhay nila, ng mga opportunities. Okay, thank you. Thank you. Okay na to. Okay na po kay Ate Rose? Salamat po. Ate Rose, kumota na po ba? Okay na po yung content po. Pasok na. Kaya kami sa'yo talaga, Ate Rose eh. Grabe. Miguel, congratulations. Ibang Miguel. Maraming parang size. Yoko! DJ Yoko! Hello po. Congratulations po sa buong cast. Maraming makaka-relate sa Batang Riles.
And kaya question ko for Kokoy De Santos, ayan. Kasi alam naman natin lahat, back-to-back yung mga movies mo ngayon, ang dami. Siya na talaga. Yes, diba? Congratulations to you. And ngayon naman may teleserye ka. Paano mo na pagsasabay yung mga projects mo? And ano ba yung feeling na in demand ka ngayon? Grabe naman po yung tingin ko. Wow, tingin ko sa napakagandang tanong. Paano hindi na kaya sagutin? Natuwa na ako. Overwhelming po talaga. Actually, itong taon na to, blessing talaga. Sobrang masasabi ko pag explain ko itong taon na to sa akin sa isang salita. Blessed. Malala. At paano ko po nakakaya? Sa tulong po na natin pong manager, shoutout to Boss Rick. Yan. Sa mag-aasya sa schedule, sa pagkamata po ng schedule. Kasi ako po, ang priority ko po is syempre yung mahati talaga, yung mapagbigyan din po lahat ng tamang promo po. Kasi ako, bukod po sa passion kong pag-arte, syempre yung pag-promote din ng aking ginawa, itong mahal kong mga batang Pilipinas. Ano yung pahinga mo? Paano mo siya na... Wala siyang pahinga. Wala siyang pahinga? Wala mo ito. May tulog naman. Nakakatulog ka naman. Nakamanage mo naman. Actually, yun po yung talent ko talaga. Mabilis po ako makatulog. So, alam mo naman. Masa. Yes, masa. 20 seconds tulog na ako. Kahit maingay. Sorry, Pepe, ito. Inakaway. Yun po, talagang kailangan ng tulog. Kaya, ang wish ko lang talaga kapag natapos sa lahat ng mga pros, bago mag-Pasko, masama yung pamilya ko mag-Pasko. Kasi yun yung pahinga ko. Yun talagang pahinga. Thank you and congrats sa Pasko. Thank you, DJ Yo. At sa dami din ng blessings na natanggap dito, may blessing din po siya ipamimigay po ngayong araw. Araw na po natin maya lang po ang Papasok na ako ng release. At syempre, walang dadaanan na yan. Maraming salamat. Congratulations po. Siyempre, kababol natin yan. Si Tomo. Kinakabahan kami sa mga pasunod na regalo ni Bibig po niya, mga puso. Ito naman, wala. Yung question for Antonio, Rahil, and Bruce. Ito yung first Pride show nyo, no? So ano yung pakaramdam yung nalaman nyo na kasama kayo dito? Tapos ano yung mga ginawa nyong preparations? I mean, yun nga po, first time nga po eh. I was in shock nung nakuha ko. Malalaman ko na part po ako sa mga bata. Sobrang napasalamat po ako sa tiwala na binigay niya sa akin. At we made sure na prepare po kami sa nag-workshop po kami. This is part of the Miss Anna. And syempre, yung director papasalamat po kami sa kanya. Kasi malaking tulong po yung ginawa niyo po sa amin. At mas mapadali po yung trabaho namin sa set. And yeah, sobrang kwento po. Sobrang swerte po. Very blessed po na kasama ko. Siya yung parang pinaka-kain ka. Yun po, thank you for having me here. And of course po, yun nga, sabi ni Will, binigyan po ako ng opportunity makasali sa mga batang guys. And this is my first time show na Pride. And natutuwa ako na makasama ng mga batang guys kasi ginagay ko rin po nila. As Miguel Nagreles, ginagay po ako mga craft ko and yung scene ko. And nakapag-workshop na rin po ako sa Miss Anna Ferrer. Miss Ferrer. Super kahanga po. Thank you po. At gagawin ko po talaga yung 100% for this show po. Yun po. Thank you. Bruce, in English. In English. Ayun, baka tinugul natin ng iba. Hindi, ang reaction ko dito nung binigay sa akin yung role nito, I was sobrang blessed din. Kasi may kwento ako, hindi ko alam kung naalala mo to. Pero this was Sunday Pinasaya. And magkakasama kami ni Miguel dito sa stage 4 years ago, 5 years ago. And bigla akong sinabihan si Miguel, kasi mahihayin, sobrang mahihayin ito dati. And nilabihan ko si Miguel and I told him na, alam mo, idol talaga kita. Feeling ko you're gonna be a bigger star. And grabe, saan makawork ito soon. Hindi ko alam kung naalala mo yun, doon yun eh. Doon tayo nakatayo eh. Naalala ko pa. Dito mismo? Hindi, kung saan nakatayo eh. Basta, seryoso yun. So now to be part in a show with Miguel and all of these stars, with that wonderful directors, this is such a dream come true.
And I can't wait na makita ng mga tao yung show na to. It's star-studded, it's full of action drama, and it's going to be relatable to everyone. Kaya super blessed, super blessed. And katulad ng sinabi na yung preparations namin with Director Rizquillan, with Sir Ronnie Ricketts, sobrang intense na mga workshop namin. Pinaghandaan talaga namin to. So yeah, yun po. Thank you. Very well said, Bruce. Follow-up question sa mga seasoned actors and directors natin, no? Ano yung observation mo dito sa mga youngsters na to sa kanilang dito sa show, and then do you have any advice pagdating sa showbiz journey nila? Ako, dito na magkakaalaman. Sino mo na bang unang gusto sumagot? Isa-isa ko na si Sir Roderick, Desiree, Jay, Jerry, Sir Richard, Director Liz, Sir Ronnie, at si Diana. Sir Jay, hindi mo na po. Ano na po. Basta ako pagka nakaisin ako sila na lagi sila kayo. Yun, diba? Always ready. Palakpakan naman tayo sa mga kapos. Sir Roderick, ako naman, first time ko silang makatrabaho. Honestly, siyempre sa simula, medyo hesitant ka pa sa first day at hindi mo sila masyadong kilala. But as the taping goes, parang nakikita mo na mukhang handa yung mga bata. And aside from that, I think they went through a certain parang training or seminar or workshop. So, sa tingin ko may karga sila. May dala sila at gusto ko lang sa kanila, seryoso sila sa ginagawa nila. Kasi kung hindi sila seryoso at hindi nila mahal yung ginagawa nila, syempre alam na natin kung ano kalabasan. Pero pag minahal mo ang trabaho mo and you're dedicated at may respeto ka sa mga kasamahan mo, I think they will go a long, long, long way. Dahil na si Migs, na nakikita ko laging nakakasa, lagi ko sinasabi sa kanila, kasa siya at yung mga kasamahan niya. At tinitingnan ko, meron break time, di ba? Nangyayari naman yun kasi nakaka-board naman kung buong naghihintay ka hindi ka maging masaya. Pero nakita ko pag sinabing ready, take, they're all ready and prepared. Thank you, Sir Roderick. Ms. Desiree? Sabi nga ni Kuya Dick, I actually had the opportunity to be with these boys under the workshop with Director Rizquillan. And dun pa lang, nakita ko na yung sincerity nila, na gusto talaga nilang maging mabuti sa craft nila. And they're really dedicated, and I'm very proud of these boys. I mean, I actually told them before, nung press con pa lang, I'm sorry, nung story ko namin, I told them that, you know, enjoy every single moment because this is the start of their rise as artists in this industry. And thankful din ako kay Direk Richard, Director Liz, and Direk Ralph, because without them, talagang sila yung nag-guide sa amin, sila yung kailangan talaga namin sundan para ma-capture namin yung essence ng show na ito. And we're very proud to be part of it. Thank you, Ms. Desiree. Sir G.I. Roman. Yeah, gaya ng sinasabi ko lagi, mahalin nyo lang yung trabaho nyo. Yung pakikitungo nyo sa mga katrabaho nyo, hindi lang sa mga artista, kundi mga tao sa mga crew. Actually, I was once like them before na hesitant din ako minsan bumati, mag-approach sa mga artista nila. Pero minsan naman nagsintagot ng mga bata nito. At magbilis ko naman sila nakapalagayan ng loob. Actually, madalas ko sila nakapalagayan. And I believe they will go places. Basta itingin na yung magiging humble nyo. Ganyan lang kayo, kung magbabago, malaking mararating. Yun, kaya sinabi sa I would like to take this opportunity. Papasalamat din ako sa mga directors namin, sa mga co-actors, mga co-professional. Siyempre kaya Maestro Ronnie Ricketts, papasalamat din ako dahil sinag-choreograph ng mga fight namin, sinag-direct ng fight namin na nakaraan. Iniwan ko lang sa kanila. Hindi naman niya ako pinabayaan. Salamat, Maestro. Thank you, Sir Jay. Maestro! Ay, si Ms. Diana. Ayan, ang nagustuhan ko sa kanilang lima, syempre nung sa workshop una namin pagkikita, nakita ko yung dedication nila sa gusto nilang maging result dito sa show namin. And
especially with Miguel, kasi nakasama ko siya since maliit ko siya, nakita ko rin yung transition niya pagdating sa pag-arte. And I'm very blessed na kapag ka-eksena ko siya doon, may nahuhugot din ang mga emotions from him. So, congratulations. Maestro, Ron Enriquez. Maraming salamat una sa GMA for this opportunity. It's my first teleserye after so many years. Hindi kasi ako tumatagap ng TV series. It's the first time why because I believe in this voice. Yung unang-unang nilapit sa akin ito, ni-research ko sila. Hindi na yung role ko. Sila, si Direk, sabi ko first time dito makasama. Excited ako makasama si Jeric. Of course, si Jane, nakasama ko na. Si Roderick, hindi ko nakasama. Si Diane, the other guys here. No? But looking at it, nung una ko siya nakita, kala nila masyado seryoso o siga when we had our first training. Ang pala yung sinasabi sa akin, yung focus talaga. Focus. Kaya sinabi ko nila, nandun na lahat, sinabi nila. Pero sa akin, yung respeto. Number one, dadalhin yan kahit saan yung respeto. Yung focus sa trabaho, sa buhay. Kasi pag nawala yung mga ingredients and professionalism, medyo sisig sa trail. And you guys are lucky. You have this big studio behind you. Great directors with you. Great cast with you. Huwag yung sayang opportunity. Sa inyo na to eh. Maniniwala sa inyong tao yung viewers. At saka, another thing is, makakarinig kayo sa kanila. Kami nandiyan na eh. We're just here to guide them. But the viewers, there's something really new. Ang sarap eh. Parang may palaman, may pagkain na bago. Pag tinignan mo, ito gusto ko. Ito maging idol. Ang nandiyo sila doon. Nandiyo sila doon. Ang ganda na support. Ang ganda na mga eksena. Ako, I'm so proud and happy to be part of this. So yun lang. So sana, tuloy-tuloy lang kayo ha. Topic lang. At nandito lang kami to support you guys. Yun! Ang ganda na sinabi. Ang ganda na sinabi natin ng season actors and actresses. Sir, okay na po kayo? So kapit lang guys. Ang BBPO. At ito yung BBPO. Siguro hindi ko ma-feel siya. No? Ang ganda eh. May maganda. But when they offered me this project, nag-zoom kami nila Sir Erwin, Sir Dennis, Lilibert of course, and we had this very nice talk. Kasi minsan nagtitiman din ako eh. Anong gagawin ko? Anong pwede mong tool? Pakialamero ako sa fight. Honestly, that's my forte. Fight, pakikilaman ko yan. Minsan tatampunin ba eh. That's how I do it. If I don't be part of it, hindi ko feel nakasama ako. So when they told me, sige direct, tutulong ka, tulong yung mga bata. So, yun na. Kita ka ng mga bata. So I felt excitement eh. You know, very important when you do a project. Hindi lang yung pera, hindi lang another project. But yung excitement, yung adrenaline rush, that's what I call it eh. Sa first thing na, actually, hindi ako nakatulog. I only had 3 hours of sleep. Sobrang excitement. Kasi ganun ako pag first time ulit, bumabalik yung dati. Anong gagawin ko dito? Kaya ko pambutin, by Direk, Richard, parang barkada. So I felt I belong. Yung staff, yung crew, of course, yung mga bosses natin. Ang sarap ng feeling. So, nandun eh. Nandun yung gusto. Yun yung hinahanap. Of course, yung other projects na naman na in-offer. Ganun din naman. But this time, you're part of it eh. Pag nandun na ako, hindi ako kasama, I don't feel good about it. Pupunta ka na sa set, buka, tapos na. Ang gusto ko, inaalam kung pwede mangyari. Tapos susundot ako ito, pwede ilagay ito. Then sasuggest ako, and then open to that. Natutuwa ako doon yung uy, may sense yung sinasabi ni Ronnie, di ba? So, yun yung nagbigay ng kahalagan nito sa project na ito. At yung support ng network sa amin. And these guys are really great. You know, mataas. Parang, wala mataas. Lahat kami pantay-pantay. Siguro yun ang pinaka-important. Siguro kasi, everybody's normal. Walang kala mo. Mayabang ba ito? Mabait ba ito? Si Jerry nung una, akala ko mayabang. Si Jay, of course, nakasama ko na. Masarap na kwentuhan. Parang school, excited ako pumasok. I think that's the word for it. You know, so happy to be part of this. Sa akin, parang favorite sa inyo eh. Nung sa teaser kanina, parang may training ng mga readers voice. So during that sa pag-shoot mo, kamusta po yung lima? Una siyempre yung gulat eh. I think yung nagugulat sila sa gagawin ko. Kasi tailor-made sa akin to eh. Because I teach martial arts animation. Nagtuturo sa mga bata. So when I teach them, may mga athlete din ako na may hataw, may tulak, may sindak.
So nababahagi ko na maganda ngayon. Hindi lang sa kanila, pati sa mga viewers. May lessons eh. Yun ang importante rito, no? May matututunan sila, hindi lang puro forma, yung pinagdadaanan ng mga bata, hindi mo pinag-direct. So yung ingredients rin is very important. Makaka-relate ka, yun ang gusto ko dito. You can relate, like my role, those instructors, martial arts group, yung mga fans ko, hahanapin nila yung ganito. Hindi yung adorno ka lang na pop in, pop out. But may mission ka. At maganda yung mission ko dito. Kanina, tinanong kayo kung anong may advice mo sa mga batang English. Pero, anong voice? Ako yung unang-una, no, when I teach a student or an artist, I always look at the time, yung oras, kung ano sila darating. Kasi kung may kita, kung interesado sila o hindi, at sinong papaiwan. These guys, when you push them, I brought some instructors from other discipline, from other styles. When we assess after all the training, sabi niya, brother, maestro, ang mabait ng mga bata. Ang sisipag nila, they don't wanna stop. Yun ang importante, ganado. So sabi ko, tuloy pa rin natin ito, we don't stop sa training. Kahit sa labas, gawin pa rin natin. Kasi, they will carry it, parang disiplina. How to relate with people, respeto, mga gamit nila, hindi lang offensive at defensive. I made 49 movies, starring role lahat yun. So tuwing may gagawin ako mga bagong movies o serye, laging challenge sa akin. Dati kasi, hindi rin ako tumatanggap ng mga serye. Kaya lang, napansin ko, yung mga action stars na pag-iiwanan. Dahil sa amin, mahirap talaga tumanggap ng supporting role eh. Hanggang sa dumating sa amin yung panahon na, itong role na to, maganda to, challenge to para sa amin. So, isa na akong tumanggap ng mga supporting role. So, yun. So, very thankful din ako sa network at hindi tayo nababakanti dito sa trabaho natin. So, ako, trabaho lang din ako ng trabaho. At actually, bago ko gawin itong mga batang release, meron pa talaga akong lolong. Kaya lang ko nang nag-taping to. So, sabi ko, anong pipiliin ko yung lolong? Ano ito ba? Kaya pag tumawid ako ng lolo, maniwanan ko maraming magagalit sa akin. Dito na ako, sabi nila. Dito na. Then for my last question, may mga pinaghandaan ba kayo dito na eksena na dapat namin kabangan? Ano bang pwede na natin? Well, kami, sa parte namin nila, maestro, nagpo-collab kami sa mga importe namin, mga action scene. Pwede namin ipakitang bago na hindi pa namin ginawa dun sa mga nakaraan namin siya. Mr. J? Just do it. Very well said, sir. Very well. Just go with the flow. And syempre mga kapuso, natin kalimutan mag-hi din tayo sa mga nanonood online. Ako, ang dami nanonood ng mga kapuso ngayon. Sana po nasa mabuting kalagayan. At ngayon naman, dire-diretso tayo. From TikTok, Mr. Pao Canyamo. Hi, Pao. Hello po, good afternoon. First, congratulations to the cast for tonight. I have a question. So, talking about longevity of careers, ano po yung dapat namin abangan sa inyo dito sa mga batang Liles? And makikita pa rin po ba namin yung side as Kuya Dave? Actually, ang napag-meetingan namin, is pinag-usapan talaga kung paano namin execute yung role ko. Kumbaga, hindi natin kasi maiiwasan, di ba? Like, kahit anong gawin kong show, may mga hinahanap pa rin eh. So, nagre-request, honestly, alam niyo naman siguro, kahit yung mga old movies ko na nagawa na, nagtitrending pa. So, parang hindi may alis. Minsan, ako na nag-assert na, pwede ba wala nang ganito? Pwede ba nung nag-meeting kami nila Sir Edwin, diba, tsaka Sir Dennis, parang gano'n. Kaya lang sa shooting, nag-iiba eh. Di ba? Hindi talaga mapitawan na seryoso lang. So, lalo na, anak ko dito, ang gaganda, si Lala at Lulu. Parang pag nagsama kami tatlo, parang hindi mo pwede wala yun. Di ba? So, nagkakatuwaan kami. Pag nag-aking lang kay Direk, magaling naman si Direk Richard eh. So, tinitignan din at hindi niya pinupush ng talagang kung ano yung napapanood niyo. But later on, I think kung pagbibigyan natin yung mga audience, kasi minsan sila rin nagre-request na hindi ba niya gagawin ito, di ba? So, ibibigay natin kung ano yung gusto ng tao. But, hindi tayo aalis kung ano yung talagang goal ng teleserye nito.
So, nandun pa rin seriousness, nandun pa rin yung pakikipaglaban. Pero yung light moment, medyo sinusundot na ni Direk Richard. At maganda naman, at okay naman yung dalawang anak ko. And follow lang po, speaking of sa dalawang anak niyo, kamusta naman po working with them? May po kayong technique sa as-zombie nila. Ang gugulo. Hindi, joke. Sweet sila eh. Okay? At yun nga rin, yung una kami nagkita, parang nakakainis kasi sabi nila, ay, napapanood namin kayo eh. Ganon. Parang tumanda ako masyado. Tawang-tawa ka. Diba? Totoo sinasabi ko, diba? Parang sinabi niya na, hindi pa kami pinanganak, at least na kayo. Parang gano'n. Pero hindi, masarap. Masarap ka usap. Maganda kasi may matututunan din ako sa kanila. Lalo na yung language. Yung bago na ngayon eh. Katulad yung mga naririnig ko sa kanila mga warla, ano pa yung mga gano'n. So kailangan lang makipag-uusap pa ako sa kanila. Siguro napapansin nila na I pay more attention dito sa dalawa. Because I wanna learn. Kasi iba rin eh. Iba na ngayon. So iba na yung mga lingwahe noon na ginagamit natin ng chess! Di ba? Pinalita na natin. But hindi pa rin mawawala yan. But what is important is, sa lahat ng ginagawa ko talaga, gusto ko, ini-enjoy ko yung show na ginagawa ko. Kasi pag nawala yan, parang hindi maganda ang dating kahit sa katawan at sa isip ko. But this time, I'm enjoying the show. It's going to be a good show. At alam ko naman na talagang papatok ito at magugustuhan ng tao. Thank you again for another time. This is my third teleserye sa EMA. Kaya I'm very proud kasi hindi naman sila gagawa ng alam nilang hindi maganda. Lagi namang maganda ang iniisip at gagawin lagi ng GMA Network Entertainment. Yeah. Thank you, GMA, for this nice show. Nice show. Salamat po. Thank you po. Sir Roderick, hindi kalimutan. Sir Roderick, nakakaluwag-luwag po itong dalawang ito. Oo. Marami na pong ipon ito. Grabe din. Sobra, baka sila na nga pong, gusto nyo bang magparagol na sila? Hindi naman, nakakabahan tayo. Tinatanong ko nga sila, pwede ko sabihin? Tinatanong ko nga sila, okay, yes, Sir Roderick. Pagkatapos sa taping natin, sa labot lang yun, sa amin nakatira. Sabi nila, ang layo po na bahay namin, sa yung isa ko, sa Pampanga. Yung isa naman, sa Gagawa. Gagalitin. O, paano yun? Pabalik-balik kayo dito? Ay, hindi po. Naka-check-in kami. Sorry. Check-in sila. Sabi ko, Pongka. Pero okay sila. Congrats kay Kilala at kay Lulu. Ito grade 2 pa rin po hanggang ngayon. Hindi kasi parang mother yung character nyo dito, di ba? So, nakarelate pa kayo or paano kayo nakarelate sa mga characters? Opo, mother ko dito ni Miguel. Sabi ko sa kanya minsan na nakikita ko talaga na parang anak ko siya dun sa mga eksena kasi medyo dun sa character namin as mas mag-ina, medyo marami kaming mga hindi pinagkakaunawaan, marami kaming pinag-aawayan, ganyan. So, kaya nga sabi ko kanina, thankful ako dahil may nakukuha akong emotion sa kanya dahil minsan talagang ganun yung nararamdaman ko kapag pinapagalitan ko yung anak ko. O kaya, doon talaga, tas lalaki pa. Lalaki yung panganay ko. So, yun talaga yung magandang hugot ko dito sa show with Miguel. Relatable talaga kasi. Yes, for me naman, I'm glad that I'm a mother. So, mas naiintindihan ko ngayon ang nararamdaman ng mga nanay. Ganun pala talaga, no? It's different kapag may anak na talaga. And I'm thankful na ang anak ko dito si Bruce. Actually, meron kami kasi ng workshop, there are certain things that we find out about each other. And we have something very common. So, syempre, I can share what they're doing. So, what happens in the workshop stays in the workshop. So, we have something very common. So, I'm happy na nagagamit ko yun habang nagkaka-eksena kami. And ang totoo, si Scarlett, ang weakness ko talaga. Kahit matapang siya, kahit powerful siya or whatsoever, ang weakness niya talaga is her son. Pero follow-up na lang, Diana and Desert. Ano yung medyo mahirap na experience dito sa taping? Saan po? Sa set. Yung naging eksena ko is yung namatay yung asawa ko dito. Parang ayoko siyang, kasi parang nangyari siya sa akin before. So parang ayoko na siyang balikan, ayoko na mag-internalize about dun sa nangyari sa akin dati. So,
Sorry. Oo nga, no? Parang yung na-pattern din. Tapos may anak ka rin na medyo malaki na. Yes po, parang nangyari sa totoong buhay. Baka sinadyan siya. Kaya isip na natin. As for me naman, I'm very thankful na nabigyan ako dito sa GMA. Thank you talaga. Kasi it's my first time with Other Station also. And nabigyan ako ng opportunity to be part of this beautiful show. I guess I'm mahirap lang, or I'm trying to work, I'm still trying to work through it. Kasi I'm always lined up as contributor. So I guess what I can do here differently is to be a different kind of contributor, which hindi ko pwedeng, kung ano yung ginagawa ko dati, hindi na pwedeng gano'n. So that's what I'm also still learning about, of course, with the help of Direct Richard. I'm thankful also sa workshops na nagawa ng Direct Release. Kaya hindi talaga pwedeng i-pattern yung pagiging contributor ko before to now. It has to be different. And of course, because I'm with Jimmy, it has to be different. Ayan, thank you very much. May ano na akong bond. Hello. Kasi diba, sabi mo kanina, kailangan din na-enjoy yung work, na-enjoy yung character. So, ano yung pinaka-fun sa character mo? Kasi, I have a feeling na parang bago sa'yo yung character sa love. Hindi ko kasi masabi rin doon na talagang bago. Parang pigil kasi. Yung pinanood namin, parang pigil na ayaw kong tomorrow eh. Kasi, kung yung napanood niyo, ito yung week 1 to week 3 pa lang. So, meron kasi pong mangyayari. Kumbaga, matapang kasi ako dyan sa sityo. Barako ka. Oo, lumalaban din naman ako dyan. Kaya lang hindi ko pa alam kung kailan nalabas ang sikreto. May sikreto lang na kakausapin ko mga anak ko para maintindihan nila. Kumbaga yung pinagdadaanan namin sa sityo, tsaka yung relasyon ko rin bilang isang single parent. Kasi nag-iisa ako eh. So siyempre, hindi naman sila mga bata, malaki na sila. May mga questions din sila tungkol sa akin. So nandoon pa rin yung magandang part. And after that, medyo may mangyayari na. Siguro tama yung observation mo doon na medyo pinipigil, kinokonti-konti. Pero lumalabas eh, no? Lumalabas. So actually natin, bading ka dito? Hindi pa. Hindi pa kayo? Parang ano pa? Hihintayin mo pa. Mga ilang weeks nangyari. Pero hindi ko alam anong week yun. Pero hindi pa. Kasi tinitimpla-timpla pa eh kung ano yung mag-work. Di ba? Kasi as much as possible, kahit ginagawa ko na ito, noon pa, gusto ko pa rin, iba pa rin yung tanggap ng tao kung saan naman sila kahit paano matutuwa na maiba naman ang konti. Kaya konti-konti lang. Actually, ang description namin dito, dito direct, nung nag-video call conference kami, pitik-pitik lang muna. Pitik-pitik lang. Pero mayroon namang say-say kung ano yung nangyari sa akin, hindi lang naman nila. Pero mahirap na sa'yo yung role mo na pitik-pitik lang. Mahirap in the sense na siguro akala nila basta magpatawa ka, okay na, no? Pero alam niyo naman lahat, kung natin pinag-uusapan na kayo magkaibigan natin sa press dito, alam niyo naman mas mahirap talaga ang comedy, di ba? Kaysa sa drama. Kasi sa drama, isi-set lang yung mood mo, di ba? Although dyan yung meron ka namang direct Luis Gillian na, ayun na nga, yun na yung magiging guide mo, alam niya yan eh, expertise niya yan. Kaya lang, pagdating sa comedy, siyempre may bitaw na dapat inaaral mo yun, kung kaya nakapapasok, kung anong tama, at saka ako medyo maingat ako eh. Sa totoo lang, hindi ako kasi pwedeng bigay ng bigay tapos nararamdaman ko medyo ma-off o may may ilan, gusto ko yung for fun na joke lang at matutuwa ang tao. Kaya konti-konti lang. Hindi na maka-offended. Okay, last na lang. So, ano pakiramdam na gano'n? Parang, for example, yung The Lover Walking Catriona sa'yo nang galing, yung mga gano'n, ang feeling na talagang nabubuhay pa rin yung mga characters. Actually, hindi na ako yun. Yung mga netizen na yun eh. Hindi ba? Pag umikot si Catriona, patinikit nila kagad yung ikot ko sa balang lipstick. I feel honored and proud, no? Kasi I'm talking about 20 years ago, 30 years ago. Tapos umiikot pa rin yung mga ginawa ko noon. And I'm very thankful naman, dami ko sinabi sa dati kong interview. I'm very thankful sa mga vloggers, sa mga gumagawa nito. Kasi sila yung bubuhay talaga eh. Kung tutusin kung wala sila, wala na, nakalimutan na yan ng tao. Pero sila yung binabalik-balik nila yung mga jokes ko noon. At yung, yun na, the trending. So I'm very, very thankful and very grateful
Na kaya siguro kahit bata dyan sa sitio, dyan mismo sa Tayuman, mga 9 years old, 12 years old, parang kilala pa rin nila ako. Yung pala, so bakit mo kilala iyo? Kita po kita sa YouTube, nanonood kami ko ng movies mo. So doon, nakakatulong, malaking tulong sa akin. And up to now, no, wala pa rin pwedeng sabihin na pwedeng pumalit kay P. Rodney Paula. Doon na yung kalaman sabihin. Pero thankful, salamat. At salamat lang na nandito pa ako at gumagawa pa ng pelikula. Salamat pwedeng gumanap ng gay character. Thankful lang ako, siguro blessed lang ako na dyan pa rin at nasusustain ako ng Panginoon na mag-perform. Siguro it's really destiny ko talaga na to make people happy, to make them laugh. And to make things easy for them. Yung hindi puro sila mabigat at bigil. Dito lang ako para pumagpasaya sa inyo. At kahit lang po sa 30 minutes na makalimutan ninyo yung problema dahil sa comedy, gagawin ko po. Thank you very much. Thank you, Don. Salamat sa iyo. Salamat, Sir Danggan. Sir Roderick. Sir, here's my question. Mas nakilala ka sa larangan ng music, pero ngayon ang dami mo na rin experience or projects acting. Kumusta ang experience shifting to drama? Ito po first time ko yung teleserye po, and sabi ko nga nung nag-story ko kami, sobrang hindi ako makapaniwala na naniniwala sila na kaya ko, and sa experience ko po so far on set, talagang lalo ko pong mag-acting din po, kung paano ko nagsimulang mahalin yung pagkanta ng bata ako. Na minsan ko po kinatakutan itong pag-arte kasi nahihiya talaga ako, pero ngayon sobrang nag-look forward po ako na pumasok sa work, and blessed po ako palagi na yung mga kasama kong cast and production team ay sobrang encouraging and parang motivating po. Hindi ako nakaka-feel ng any competition pagkasama sila. Balance po yung professionalism and yung fun at work. So, ang masasabi ko lang po, hindi siya naging mahirap na adjustment for me kasi katulad ko po na minamahal ko yung trabaho ko. Itong mga tao po na to, mga actors and actresses na kasama ko po ay mahal na mahal din nila yung trabaho nila. Kaya sabay-sabay po kami nagtutulungan kapag work mode. So, sobrang grateful po and I'm also blessed to be a part of mga Batang Heroes. Yes, and follow-up question po. Ano bang mga dapat natin abangan sa dito sa show? And may mga action scenes ka rin ba dito? Yung action scene? Well, syempre, ano po to, action drama. So, hindi ko pa man po masyadong mai-share sa inyong lahat. Pero, masasabi ko po na maabangan nyo. Makikita nyo din po kami siguro na ma-action-action dun. Kilala natin. And, ayun, abangan nyo po kasi excited din po ako. Thank you. Actually, patikim na, Zed, di ba? Yung TikTok niyo, lumipad ko sa... lumipad ko sa Reels na rin. Sabi, ito yung action siguro. Nawala, lumipad sa Aaron. Ay, nakakabangan natin, Zed. Okay, ito na, maraming salamat, Sir Neil. From Lionheart TV, Sir Richard Paglikaman. It's your life, yung playtime, yung madalas kayo sa side ng mga napaka-away. So, kumusta naman yung experience mo dito, and anong klase ba yung may bibigay mo dito, if ever may away mo? Ayun nga, syempre ngayon, I'm very excited and grateful na nabigyan ako ng chance na mapakita, ma-showcase ko yung talent ko sa pag-action kasi dream ko talaga yung action eh. Even before pa, nag-training talaga ako ng action kahit wala pang i-offer sa akin para mapansin ako ng GMA. So, worth it naman. So, thank you GMA. Napansin ako, nabigyan ako ng pagkakataon. And syempre, excited ako. Grabe yung mga kasama ko dito. Mga veteran actors sa pag-action. So, yun. Excited ako, especially Sir Ronnie. Makaka-eksena ko siya. And, ayun nga, maraming action yung character ko dito. Matapang si Georgina eh. Hitungan siya eh. So,
Sobrang excited ako na mapakita sa kanila yung kakaibang Faye Lorenzo na hindi lang siya pang sexy, kaya rin niyang maging ma-action. Action sexy. Ayun naman, nabigyan mo kami na... So, pinaghanda mo talaga yung role mo dito? Yes. Sobrang pinaghandaan ko siya kasi magagaling yung mga cast dito lahat eh. Tsaka sobrang excited ako every time na magka-taping pag may call time ako kasi lahat sobrang saya kasama. And ayun nga, enjoy eh. Na-enjoy namin yung bawat character na nabigay sa amin. So, I'm very happy talaga na nabigyan ako ng pagkakataon. Lalo na magagaling yung mga directors namin. At ito na, madalas makakasama mo si Mr. si Jay Rolando at si Bruce. So, kumusta katrabaho sila? Madalas ko po kasi ka-excel ng si Miss Desiree. So, nung una, medyo naiilang ako kasi parang yung case niya, kapag naka-seryoso talaga, parang masungit. Diba po? Kaya pero nung in-approach ko siya, grabe, ang sweet. Ang napaka-sweet po niya. Yun ang masasabi ko na parang, hala, ganito pala siya. So yun nga, mabait si ate. And si Bruce, naka-excel naman si Bruce before sa playtime. So hindi na rin naman kami nagkailangan. So okay lang. Masaya din ka-work. Lahat, actually lahat. Lahat kami dito, masasarap yung... Okay to. Ang faith pa kayo liwanag namin na yung masarap na yun. Masarap na trabaho lahat. Ginawa mo kami pagkain. Baka naman kasi may nagpapakain, palaging dalang may dalang food. Ay, masarap kasi yung pagkain. Yeah, always meron. Patutunayan mo, Faye, talaga na, patutunayan mo ulit na ikaw ang bida. Diretso kami kanina na siya yung bida. Maraming salamat. Yes, Faye, yung next question ko ay Lisa. Kasi di ba, nag-start ka as recording artist, pero syempre, nagkaroon ka na rin ng mga dating, ng mga acting projects. So, kumusta naman yung, pwede ka ba mag-share paano ka nakapasok dito? Kasi first project mo rin ito with Jimmy, right? Nagkaroon po ako ng project before, years ago, April, Holy Week Special. Pero ito po yung first teleserye ko sa prime time. And parang sabihin ko po sabi lang po sa akin ng RR ko one day na ini-inquire ko. So parang na-feel good naman ako na napapansin ako. Parang it really feels good. Kaya nagpapasalamat po ako ng Sir Dennis, kay Sir Erwin, sa pagpasalamat ng buo ng Batang Rivas kasi it's a big opportunity for me to learn more. And since newfound love ko talaga yung acting, excited po talaga ako matuto sa mga veterans and mga new actors na nakikita ko po rin. Siyempre, hindi malaki din yung role mo dito. So, kumusta pagtrabaho sa mga kapusos? So far, very welcoming po sila. Talaga, sobra. Ang bilis po makipag-connect sa kanilang lahat. So it's not hard to build rapport with yung mga eksena ko po. Kahit po yung mga veteran actors po na nakakasama ko, hindi ko po na-feel na may taas sila. Ganun, super welcoming po talaga. So even the production is very welcoming. So I love it here. May pwede ka ba masyado yung nakausap mo? Medyo marami po kasi kami nagawang eksena. But siguro ang pinaka-fresh ko sa memory ko was yung eksena po namin yesterday ba tayo? Yesterday, yun po yung pinaka-fresh sa akin. Medyo heavy yung scene. And syempre kasi since baguhan po akong actress talaga, hindi ko po talaga forte yung react and magalit and all. Pero because everyone's parang na-feel ko yung energy ng lahat, everyone's into it. And nagtatanong ako sa mga kasama ko, how do you prepare? Sina Miss Eva and si Miss Dara Morena, yung nanay ko po dito, I asked them, how do you prepare for heavy scenes? And they will share, gano'n. So parang ako, hindi ko ganun kabilis matuto, pero I'm willing po talaga na
And very patient po lahat sa akin, sa amin lahat. So, ayun, this is like a learning ground for me. Maraming salamat. Congratulations. Ito na. Meron pa po. Crossover from TikTok to mainstream TV at pinangarap mo ba talaga mag-artista? Baka maging artista na Yung transition talagang nakakagulat ko talaga siya. Kasi wala po talaga akong experience pa sa mga ganito. And gulat ako binigay po sa akin binigay po sa akin yung character ni Lala. So sabi ko, ay, nagustuhan ko siya agad. Kasi sa personal nga yung like, ginagawa ko sa mga videos ko, nakikita ko talaga. So dito sa eksena namin, as Lala, sabi ko, ay, parang ako din to. Sabi ko, kaya hindi ako nahirapan talaga kung ano yung character ni Lala. So, good afternoon din po sa mga B2B transition din. Kasi kami ni Jomar, one team talaga kami. Kami yung cameraman, videographer, editor, and color, scriptwriter. And medyo na-culture shock po talaga kami. Diba, ganda pala, daming tao, daming camera. Tapos, as in, na-overwhelmed po kami talaga. Tapos maraming salamat din po kay Sir Dennis, kay Sir Erwin, sa mga direct, na sabi, sige, ito gawin nyo. Parang, sige na, bahala na kayo. Kaya nyo na yan. So, maraming salamat po sa tiwala. So, Each yung pangatlo na tanong. Curious ako kung ito ba yung first time na magkaroon ng offer or nag-attempt kayo mag-artista or bata pa lang na ina-imagine na naman maging artista? Ako, tapos, ayun po. Tapos, ayun. Tapos ayun po, grabe. Mayaman din. Grabe, hindi talaga yung character dito. Sabi ko, ay, gagaling. Para masundan. Opo. Magaling. Ako po nung bata, as in, gusto ko po talaga maging orchid. Tapos, sinabi ko po sa mga friends ko, nag-cover share. And then, yun sa mga friends ko na, gusto ko maging artist yung reaction. Tawa na tawa. Ganun, medyo malayo, taga-probinsya po kasi ako. So, medyo mahirap po yung mga ganun. So, kailangan mo pa mag-Manila. So, maraming salamat kasi noon, syempre bata pa lang ako, pinapangarap ko na maging artist. And, yes. Actually, iconic na Roderick Paulatet po talaga. As in, super bait po siya nung first time na scene namin. Oh my God, hello po! Parang pinapanood na namin siya, gano'n-gano'n po. Eh, tama po yung sinabi po ni Ima namin. So, ayun po, nag-aas po kami na, tama po ba yung ginawa namin? Okay lang po ba yung gano'n? So, ayun, upload naman po kay Paco. So, very supportive. Thank you very much. Kaliwa mo ba din? At sigurado next na din namin mag-check-in. May sarili ng sino ang mahilig makipagbardagulan daw sa inyong lima? Sagot. Kasi iniisip ko pag sinabi yung word na bardagulan, pwedeng kulitan o kaya pwedeng parang may pag-away. Sino? May pagkulitan. Kaya si Antonio siyang pinakamataas ang energy sa amin. Pero mapaaway, siguro si Rahim. Kasi nagpo-boxing siya. So, nagpo-compete siya. Pero, coming from that, ano yung mga bonding moments na lagi na ginagawa on set? Kasi syempre kayo lima yung madalas talaga na mag-hype. Minsan pag-games kami, kunwari, hulaan na isa, iniisip na intuition test, pero nakakatulong din po kasi sa eksena. Pag ito namin anticipate kung ano yung ka-eksena namin. So parang yung ginagawa namin din sa set. Mga mini-mini games, ano ba ba yun? At saka, kunyari, ang bagay kami, kunyari, ako muna mag-ilipin. Oo, yun siya sa kapit. Si Bruce. Diba? Tama. Hindi ako naligid na kay Wendy. Bigyan sa kami. Wow, parang wala ka pag.
nagbabanding pagka nagkikwento kami ng mga experiences namin. Halimbawa, experience namin ni Miguel sa Running Man, kikwento namin sa kanila. So, Kasi parang meeting din yun. Oo na, nag-accuse. So, parang yung kwentuhan, yun yung talagang nilook forward ko palagi kapag nasa tent kami. Siguro para sa akin yung, kasi aminin ko, hindi talaga madali yung show namin. Mahirap siya emotionally and physically. So, yung pakiramdam na kasama namin yung isa't isa sa hardship, sa ano mo yun, anong oras na, pagod na kami, pero meron kami kailangan gawin pang stunts and mga bigat na eksena. Tapos nandiyan kami para sa isa't isa, pinupush namin yung isa't isa. Tapos after ng taping, magiging successful yung scene na yun. Feeling ko yun yung nagpapatatag yung pagkakaibigan namin. Kasi after, kunyari sa susunod taping, uy bro, galing na ginawa mo ang last taping. As in, pinupush namin yung isa't isa. Hindi lang kami pang kalokohan, pero pang seryosong bagay yan dyan kami para sa isa't isa. Hi, JB. Siguro, isa-summarize ko na lang yung sinabi nila kasi nasabi na lahat eh. Kung paano kami nag-bonding is sobrang komportable namin sa tent. Na minsan, mga pinag-uusapan namin sobrang random, tapos biglang seryoso, tapos biglang for 2 hours di kami nag-uusap, tapos komportable lang kami. Tapos biglang si Antonio, random ulit. Sobrang kulit namin sa tent, minsan seryoso. Basta, pag magkakasama kami, masaya. Masaya kami pag magkakasama. And yung chemistry namin, nailabas namin sa screen. So, I'm excited na makita ng mga tao ko. And yeah, yun yun. Ito last question na lang. Pa-cute lang naman, naisip namin ni Ate. Kung ano daw, kung kayo ay parang leading lady ng Batang Riles, no? Tapos, kayo din yung mga leading man. Kanina kayo you think, sino yung gusto nyo maging ka-partner sa isa't isa, gano'n? Kanina ka na-attract, gano'n? Wait lang dito? Dito sa isa, yes. O, pili ka sa amin apat. Pili ka sa kanilang apat. Kunwari ako yung babae. Yes! Sa teleserye nila. Sa teleserye niyo, Bruce. Kunyari, sa character na. Hindi, siguro yung character ko kasi dito napakaseryoso eh. Kaya hindi ko alam kung paano sagutin yung tanong na yan. Pero lahat naman kami may kanya-kanyang Bigla naman katabi ni Derek Morris. Siguro, lahat kami may kanya-kanyang we have our own ways kung how we portray our own characters. And siguro to answer the question, kung maging babae ako tapos may leading man, hindi ko masagot yun eh. Kasi we all have our qualities. We all have our qualities. Bruce, sabi mo lahat sila. Mga babae, dapat tanongin mga babae dito. Yun naman siguro. Ako sasagot, si Kokoy. Ayun. Miguel, bakit? Kilala naman natin si Kokoy, best actor yan. Oo. Ang dami na nagawang mga BL. And yung friendship namin ni Kokoy, simula ng mga bata pa. Ilang taon tayo nito? 13 siguro, 12. Oo, mga gano'n. Magkakilala na kami. So, okay. And pag may mga eksena kami yung Harry, iba yung mga bigayan ni Kokoy. Kaya kung ako yung magiging leading lady, si Kokoy yung pipili. Okay. Ako sasagot na ako dahil nandiyan ako. Hindi na ako masagot. Siguro, leading kissing sinagot tayo, Miguel. Pwede ba kissing sinagot? Kissing sinagot? Matay eh. Para mutual admiration club yan. Tsaka nabagin na kanina, mature road, di ba? Pwede pumunta ng Dead Sea. Actually, ang tanong ni JP, pa-sweet na pero ayos na yun.
sino ba yung gusto? Ayan. Meron kami last year, pili ako mag-prank. Si Kokoy pinili ko mag-prank. Sabi ko meron nag-offer sa akin ng BL na project. And siya yung muna ko naisip, saan talaga yung gusto kong mga BL kapag binigyan mo na ako. Kasi pero lahat na sa mga BL na project sa akin. So alam niyo na, pwede kami ng eksena sa Batang Riles na may mga ganun eksena kami. Ito po yung may kasalanan. Gagawin naman natin lahat para sa prank. Yes. Si Antonio parang gusto sumagot. Hindi na daw siya. Okay lang. Interview lang, ikaw gusto mo. Oh, ba, JP, ikaw gusto? Dapat sa akin. Oo. Susuroy na yung pag-ayop. Joke lang. Para sa akin si Miguel. Bakit to si Miguel? Bakit si Miguel? May dimple eh. Pero sa ano ba, parang sa mga Batang Riles, close ko talaga si Miguel kasi alam mo na, maapaman nyo na lang yung mga Batang Riles kung bakit kami bakit ako sobrang close kay Miguel. So yun. Okay. Sir Jerry, pag naging babae ko, Sir Maestro. Nakatawa lang. Joke lang muna ko. There you have it, mga kapuso. Maraming salamat sa mga katatungan. At syempre, mga kapuso, bago tayo magtapos, magpamimili ka ba kung ano yung pabwena sa iyong hapon ito? We'll be right back, mga kapuso, sa US dahil available na ang GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA News TV. Naku po sa YouTube TV. Ayan, para naman po natin mga kapuso. Enjoy TV anytime, anywhere. Subscribe to the GMA Pinoy Pack on YouTube TV by visiting its official website, tv.youtube.com. Ayan. So may we ask our cast po for one last photo group. Yes, we don't need to do a photo group. Mamaya pa-photo group na ito. Perfect, okay? Yan po mga kaibigan, this is the most serious group photo I've ever seen in my whole life. Nice. Antonio, lumabas ka. For this photo group. At syempre mga kapuso, gamitin po natin ang official hashtag sa ating social media post. Hashtag mga batang Riles and hashtag mga batang Riles Media Launch. 6-6 action at drama hatid ng GMA Entertainment Group. Kasama mga sa GMA Prime at Kapuso Stream. Mapapanood din ng ating Global Pinoy sa programang ito via GMA Pinoy TV. Para magandang pang. Muli ako po inyong host, Amazing Beto Sumaya. Maraming salamat po sa pakikinakbay ngayong hapon. Nasa Riles ang tuloy na aksyon, kaya magkabagdagulan na kasama mga batang Riles ngayong bagong taon. Mga kapuso,